Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat sa tumadagdag subscriber, no? Maski pa konti-konti, okay na yan. Basta't mahalaga, magkakasama tayo, di ba mga boss? Maganda ang balita ngayon, di ba? Siguro alam niyo na. Acquitted na ho si Senadora Leila de Lima. Oo, doon sa huling kaso sa kanya. Pakinggan natin. So, ang tanong niyo siguro, anong nararamdaman ko? Yes, ma'am. Ano po ang nararamdaman? Sino pa? Talaga si Senadora, oh. Masyadong jolly siya talaga eh. Inano na niya agad eh. Yung mga reporter na nakaabang eh. O yun tatanong niya siguro kung ano nararamdaman ko. Ito mga reporter na to. Huwag niya na tinatanong, siyempre masaya siya. O, alam na nila eh. O, abogado talaga. Tuloy. Ninyo, una sa lahat, after 7 years of this legal battle. Napakalaki po ng ginhawa at saya ang nararamdaman ko ngayon. Mas mapapanatag at makakatulog na po ako ng mas maluwag. You know, with the grant of our demurrer to evidence, which is tantamount to acquittal, that means I am now completely free and vindicated. It's very liberating. At alam nyo naman ito, I respected the rule of law despite the pain and the injustice of it all. I confronted the charges head on and I went through and endured the whole process. Nagpapasalamat po ako unang-una sa ating mahal na Panginoon. Hindi ho siya iniwan ng mahal na Panginoon, di po ba? Tuloy. For His grace of freedom, permanent or full freedom and vindication, na hindi niya po ako pinabayaan all throughout my journey and ordeal. Matindi po kapit eh, no? Sa totoo lang mga boss, kung hindi ho talaga matindi ang kapit ni Senadora Leila de Lima sa Panginoon, baka ho namatay ito eh. Mantakin mo, 6 na taon mahigit nakakulong, pinakulong, ha? Nang wala namang kasalanan. Ngayon lang ho tayo nagsalita na wala siyang kasalanan. Bakit? Eh, naako ito eh. Oh. Ibig sabihin wala kasalanan, di ba? Pero nang dahil sa mantakin mo, for 6 years yata, almost 7 years, nakakulong yung Ali. Wala cellphone. At sabi nga niya, kuminsan, pati butiki, kinakausap na niya sa selde. Sa kanyang pinagkakakulungan. Salamat din po sa aking legal team for their hard work and their extraordinary commitment in defending me against these fabricated, spurious charges. Salamat din. Fabricated charges. Sino pa? Ang pinakamagaling na presidente, si Digong. Tuloy. Salamat din po kay Honorable Judge Henner Guito for his strong sense of justice and fairness. Napakalaki po o malaki po ang bahagi ng aking pagkamit ng hustisya ang makalaya ako ng lubusan. Sa aking pamilya, maraming salamat sa pagmamahal at sa inyong lahat na hindi bumitiw for believing in me and in my innocence and in the causes that I've been fighting for. Maraming salamat. Sa taong bayan na tumutok sa mga kaso ko, salamat po. At sabay... Alam niyo mga boss, kung paano inabot ito, natutukan ko kaso ito eh. Binaboy ho ito halos eh. Pinagtawanan sa Kongreso. Ganon din sa Senado. Pati yung love life niya doon sa Ronnie Dayang, inungkat at talagang makakita mo yung tawanan, hagik-gikan sa Kongreso. Oo, nakalimutan ko yung mga senador doon eh. Senador, mga congressman, na talagang tawanan sila ng tawanan.
Lalo nung ini-interview nila yung driver niya. Oo. Ha? Teka. Bakit ba ginanon? Di ba trial by publicity ginawa kay Laila de Lima? Sa Senado, saka sa Kongreso? Oh, bago pa nasampa sa korte. Di ba? Ngayon, itong si Alice in Wonder Farm, sabi nung kanyang abogado minto na kayo dyan. Na-trial publicity yung kliyente ko Sampa na kayo sa korte. Ganun di ba? Oh, matindi abogado nitong si Alice in Wonder Farm. Diba? Pero si Laila de Lima talagang grabe inabot. Ha? Bago kulong din ang nilabasan, Tuloy. Sabay-sabay pa nating tutukan ang paniniguro na mababayaran ng mga abusado sa kapangyarihan at mga umalipusta sa mga karapatang pantao. At ito po ang message ko sa dating Pangulo, kay Ginoong Duterte. Kayo ngayon ang mananagot sa mga kasalanan niyo sa taong bayan. Isa lang po akong biktima. Libo-libong mga Pilipino. Senadora, ICC lang siguro ang makasagot ng gusto mong mangyari. Dahil hanggang sa ngayon, wala pang nagpapatawag sa Kongreso o sa Senado, just sinasabi mong mananagot na si Digong, wala. ICC lang talaga. Kung dito, mukhang wala Dahil nga, sabi ni Abante, kung gusto niya patatawag natin siya, kung gusto niya pumunta, punta siya. Para mapagbigyan lang to si Raul ba? Yung Makabayan Black ba yun? Kasi yun ang gusto mong nangyari nila Franz Castro na ipatawag si Duterte. Pero sabi nga ni Abante, kung gusto nila, saka si Bato. Pero sige, para masiyahan kayo, patawag ko. Pero hindi obligadong pumunta ha. Kasi nirespeto ko yan dahil nga dating nagsilbi sa bayan sabi, di ba? O tuloy. Ang pinaslang nila nung nakaraang madugo at peking war on drugs. Maraming pamilya ang naulila. Yung iba nga hindi nga pinatay pero nabubulok naman sila sa mga kulungan dahil sa mali at baluktot ng pagpapatupad ng batas. Isa po ako na nakadanas niyan na walang katuturang pagpapakulong. Sa mga sumusuporta po sa akin, huwag po kayong mawawala. Sa araw-araw yata, hindi nag-ano si Senadora Laila de Lima. Rosaryo lang ang hawak niya sa kulungan. Talagang kumapit po siya kay Lord, Dahil pagkatapos ng 7 taon, mas handa po ako na ituloy ang laban. 7 taon pala, Ang hirap, Okay lang mga boss kung may kasalanan sa lagay. Pero yung makakulong ka nung walang kasalanan, putik yan. Maski na 1 linggo lang, mabigat. Taki mo, nakakulong ka, wala ka kasalanan. Ang hirap kaya nun. Diba? Ang hirap-hirap makakulong. Pero si Senadora, talagang dasal na lang ginawa niya. Dasal, panalangin, dasal. Dininig ang kanyang dasal. 3 kaso nakasampa sa kanya. Pero ako mga boss, hindi na ako nagulat dito sa naging desisyon na mapapalaya siya. Kasi nga yung 2 kaso na-quit na Ito na huli tapos nag-grant pa siya ng bail. Dito sa huli, non-bailable yung kaso niya diyan, droga, pero nakakakuha siya ng dahil bakit siya nag-grant ng bail? The evidence of guilt is weak. Kasunod nun? Ibig sabihin, mahina yung ebidensya doon sa kasong huli. Kaya siya nakapag-bail. Siyempre, kasunod nun, laya ka na. Parang nangyari kay Bong Navarro, di ba? Kasi ang liwanag naman Kaya nag-grant yung bail niya, the evidence of guilt is weak.
Oh. Di ba? Kaya hindi ako nagulat dito. Mas magugulat ako kung hindi ito na-quit. Oh. Pero mas nakakagulat yung kay sa anak ni Justice Secretary Mulya. Oh. Nagsampa ng kaso doon, PIDEA, dahil yun ang nakahuli sa kanya. Pero 3 months lang laya na, di ba? Madali. Pag talagang madali. Pero ito, Justice Secretary po to. Senadora pa, ha? Senadora siya nung pinakulong siya, nung nakulong siya, pinakulong siya ni Digong, di ba? Senadora siya, oo. Dahil lang sa nag-imbestigas dito, doon sa Davao Death Squad ni Digong. Kaya yan, binawian siya. O, di ba? At nakabawi naman. O, di ba? Kung Duterte pa naging pangulo, baka mabubulok talaga sa kulungan to, Ewan ko, anong batas, no, mga friend? Tuloy. Let's pray together. Let's work together. Let's fight and win together. Tuloy ang laban. Ma'am, yung sinasabi niyo po na tuloy ang laban, does this mean that you are going to run for the Senate? No, I have no decision yet. What I meant by tuloy ang laban kontra sa injustices and sa oppression. Tama na yan. Mga boss. Kibuloy! Puntahan si Kibuloy. Kibuloy! Kita mo? Kibuloy? Ba't tayo ka sumuko? May warrant of arrest ka, o tingnan mo si Laila de Lima, sumuko siya. Dahil wala siyang kasalanan, dahil sa tiulong ng Panginoon, nakalaya siya. Diba, boy? Ikaw, appointed son ka, bakit ka tatago? Hindi ka syunga. Lalaki ka pa naman. Eto, tsaka ano kita tatakot mo? Kampi ka ni Digong. Kampi ka ni Sara. Kampi mo si Ari Wakwe. Ang dami mong kampi. Kampi mo si Bongo. Kampi mo si Bato. Dami mong kampi. Takot ka. Tapos sinasabi mo wala ka kasalanan. Wala ka kasalanan. Ba't di ka sumuko? Sabi mo, korte. Ito korte. Nasa korte na. May probable cause. Hindi ka pa naman kinaakusahan Haharap ka lang, hihiringin ka, Kibuloy. Hindi ka nakakaintindi talaga, Appointed son ka, kagago mo talaga. Sa totoo lang, siguro para sa akin, ikaw talaga pinakabugok. Appointed son ka mo. Ba't wala ka tiwala sa nag-appoint sa'yo? Appointed son of God ka ba, ha? Samantala si Senadora Laila de Lima, hindi siya appointed son of God. Pero hindi siya pinabayaan ni God. Maliban na kung ibang God ang nag-appoint sa'yo, Kibulog. Ha? Di ba? Kasi sa ginagawa mo, Kibuloy, pinatutunayan mong ikaw, ginago mo lang yung mga naniniwala sa'yo na ikaw nga ay appointed son of God. Kasi kung appointed son of God ka, kung wala ka kasalanan, siyempre hindi ka pababayaan ni God. Sabi mo nga na patitigil mo lindol. Di ba? Alangan namang hindi ka... Ewan ko kung kung gaano katibay, pero hindi ako naniniwala talaga. Sabihin mo naniniwala sa Digong, sa mga pinagngangak mo, na ikaw appointed son of God ka. Hindi. Yun nga, baka. Ginamit ka na. Dahil marami kang natatangay. Di ba? Tsaka hindi nga, sa dami ng mga grabe, yung kaharian mo parang fortress ng sindikato. Parang meron kang fire truck sa loob. Ang dami mong army sa loob na talagang may mga, hindi nga nakalapit yung mga SAP na magseserve nung warrant of arrest mo. Ba't nagkatago ka ngayon dyan sa mga army mo? Humihingi ka na saklolo. Dapat ang saklolo mo, sinasabi mong nag-appoint sa'yo. O sino man yung nag-appoint sa'yo. Kaya Kibuloy, gayahin mo si Laila de Lima, si Senadora. Nakita mo yung kapit niya kay Lord? Hindi niya sinasabing in-appoint siya ni Lord.
Oo. Pero God moves in a very mysterious way, Kibulog. Isipin mo, Kibuloy, kung si Sara Duterte ang naging presidente, makakalaya ba si Laila de Lima? Hindi. Diba? Magkakabukuhan ba yan sa sandamukal na Pogo? Pogo, hanggang ngayon, hindi pa umiimik si Bongbong Marcos tungkol sa Pogo. Ang dami nang ewan ko sa iyo. Kung anong ang dami ng ebidensya na yung Pogo na yan ay wala idudulot na buti dito sa bansang Pilipinas. Hindi naman basta tao nagsasalita, His Excellency, Hindi basta tao. Senador Gatchalian, Senador Risa Ontiveros, at marami pang iba na nagsasabing dapat ipahinto mo na yung Pogo. Simple, di ba? Bilang presidente, nagawan legal ni Duterte ang Pogo, kaya nagkapasukan dito. At bilang presidente, kaya mong baligtarin yung sinabi ni Digong. Ban niyang Pogo. Ayoko ng Pogo. Kagaya ni ni Soto. Soto ba yun? Oo. Si Vico Soto, kita mo, ban ng Pogo sa kanyang lugar. Pero marami, no? Dami pala. Putik na Pogo yan, no? Ang dami. At bilyon-bilyon. No? Mga friend. Grabe, no? Pero walang imik si Bongbong. Ano ba? Wala ka imik. Tatawa ako doon sa abogado ni Alice in Wonder Farm, Maghinto na raw kayo, Senado. Trial publicity lang yun. Mga wala namang yung mga basehan yung mga ginagawa. Mantakin mo yun. At sumulat kay Bersamin. Kay Secretary Bersamin ba yun? Oo, na huwag siyang isama at wala siyang kasalanan, Paano nyo na? Doon ako nagtataka, mga friend. Head ng PAOK pala yan, si Bersamin. Parang siya ang pinaka-head ng Presidential Organized Crime Group. Siya sinulatan. Bakit susulatan siya? Ang hirap po, hindi ko maisip, no? Bakit siya susulatan? Bakit dinidiretso niya na siya head, Dapat dito ka muna, sa Department of Justice muna, di ba? Kung may probable cause, sa prosecutor, di ba? Kung may probable cause, kung nagkaroon ng probable cause. Pero hindi, doon sa agad, Sana pabayaan ninyong, sabi nyo batas, di ba? Di pabayaan nyo batas. Kung sabi ng prosecutor, walang probable cause, di tuloy, mayor ka, alis go. Tatablahin ng prosecutor, yung lahat ng mga sinasabi nila Risa Ontiveros at sasabihin, kagaya na sinasabi ng abogado nitong si Alice, na wala ikang basihan ang mga ikinakaso sa kanyang kliyente. Di ba? Ganun lang yun. Bakit kay Executive Secretary Bersamin ang tumbok nyo? Sinulatan, Pero hanggang ngayon yata, sabi nung inatanong, wala raw response yung Executive Secretary. Little President na ho yan, mga friend, Yung kanilang pinuntahan, Oo. Iba lang talaga, no? Oo. Basta nakadikit ka kay Digong, mantakin mo, naka-picture frame yung mukha ni Alice Go, nakalagay doon sa, naka-display sa bahay ni Digong. Di ba? At yun nga, yung picture nila, may lalaki dito, nasa gitna si Go. Andito si Digong, ganyan, ganyan, ito yung babae, ito yung, ganyan. Nakapagitna kay Duterte, saka hindi ko kilala isa, Timbay, no? Ewan ko. Basta, yun na nga. Dasal. Pero, matagal po yan. Kung ganitong klase ang matagal ho yan.
Yung isinampang kaso raw nitong PAOK, 2 karton sa DOJ, 2 karton na mga ebidensya. Ang dami naman. Susuriin yung isa-isa? Di ba inaabot na ng Pasko? Hindi pa tapos sinuri yung 2 kartong ebidensya? Ewan, magkulab na po tayo. Hindi ho ako abogado Pero pag ganun ho karaming ebidensyang isinampa, at babasahin nung isa-isa nung mga Department of Justice na mga prosecutor, Sus Mariosep, ewan. Tatanong lang ho tayo hindi ba pwedeng isa muna, 2 muna ang kaso? Isa ni kay Alice Go, ang isang pa, tsaka na ho, the rest will follow pag na-aresto na, nabigyan ng warrant of arrest. Unahin na ho yung non-bailable offense. Oo. Na walang piyansa. 2 karton ho na ebidensya. Tapos patong-patong sa kaso isasampa ninyo. Tsaka na ho yung patong-patong. Unahin nyo muna ho yung pinakamadali para ma-aresto na muna. Tsaka na nyo isunod yung patong-patong. Pwede ba yun, mga boss? Tatanong lang. Di man tayo abogado Magkulab na po tayo, mga sir, mga ma'am. Rosie, shout out. 5084. Wala nang apelyido tong Rosie. Sino ba Rosie? Librado Ludovico, shout out. Blessed morning po, Karoke and all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Ang picture ay hindi nagsisinungaling. Yan ang kagaguhan ni Bong Gago. Ni Bong Gago? Nga Sumagot si Elizabeth Iscario. Ito namang abogado ni Goo. Siyempre, bayad yan. At hanap buhay niya ang ipagtanggol ito. Hoy, attorney, alam mo, ang totoo at malakas ang ebidensya na hawak nila. Tanga ka. Kami ngang mga ordinaryong tao, booking namin ang chino na yan. Kliyente mo. At ubod na sinungaling. Di kami bobo. Yung problema naman di naman daw tayo abogado, Elizabeth. Ay, ako. Ewan ko. Kailangan bang abogado ka para malaman mo tama at mali? Yun ang tanong Kung hindi ka abogado, hindi mo na alam ang tama, hindi mo na alam ang mali. Ito sinasabi ko sa mga abogado. Hindi porke hindi kami abogado, alam din namin ang tama at alam din namin ang mali. Kaya nga meron namang meron namang law office para lumapit kami dahil gusto namin malaman ang aming problema at hinihingi po namin ang advice ninyo sa inyong mga law office, mga abogado. Alam nga mag-advise kayo na mali, siyempre ang i-advise nyo tama, diba? Yun lang po yun. Hindi po kami nagmamagaling. Kaya nga humihingi po kami ng advice sa inyo, sa inyong mga law office, di ba? Tapos pipilit niyo kung abogado kayo lang nakakaalam ng tama at saka mali. Ewan ko sa inyo. Alulalia, shout out, Una pa lang pumutok ang issue kay Alice Go. Nag-comment na ako na ang Go at Go ay magkatunog. Yung chapter ni Alice Go, saan kaya pumupunta nung kampanya? Ngayon, lumilinaw na. Pag ang leader mismo ay sindikato, didikit din ang ibang sindikato dyan. Good day, Sir Rox, sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al Olalia. Sumagot si 3JC Hope. Shout out, 3JC Hope. Sabi niya, yung chopper, naglalagalag yan sa buong Pinas para itago ang dapat itago, saka para mabilis ang pag-iskapo ng mga sindikatong wanted sa ibang bansa. Itong sindikatong ito, siyempre, didikit sa sindikato rin sa Pinas, lalo na protektado nila ang isa't isa. Kawawang Pinas, na-invade na ng mga Chinese syndicate. Ikaw naman 3J Soap ka. Magaling kasi yung ni Digong. Yung economic advisor, Michael Young.
Oh, talaga. Sa dami ng economy sa Pilipinas, ang nakuwang advisor ni Digong, in-check. Umutik yan. Meron pang spiritual advisor, si Kibulog. Alam mo ba kung magkakano sinesweldohan niya? Walang alam eh, no? Sino, anong ano yan? Salary grade yung mga yan. Umutik yan. Baril na Pabianak, shout out. Good night po tayo sa mga ka-warriors. Kaya dapat naway mag-isip ng matalino ang mga Pilipino para di man biglaang magbago ang ating bansa at unti-unting mabawasan ang taksil sa bayan na nakukunwaring makabayan. Marami po talaga nabudol nung nakaraang eleksyon. Mismo po mga kabats ko nagsiboto kasi naniniwala sila sa mga fake news. Now, tahimik sila ni hindi nagre-react sa mga share ko sa GC. Nakakalungkot, tila wala silang pakialam sa nangyayari sa ating bansa. God bless po tayo sa mga ka-warriors. Alam mo na, alam mo yan. Di na umiimik yan dahil siguro yang hiya sa sarili nilang katangahan. Di ba? AJ Reyes, shout out. Puro na lang akusa, wala namang nangyayari. Makamatayan na lang ni Digong yang hindi ninyo mapakulong yan. Puro na lang daldal, meron lang ma-content ang mga vlogger. Hindi na kayo nagsawa sa kakabalita, kakamarites. Galit si AJ Reyes. Oo. Pero totoo sila sabi nito. Baka makamatayan na lang ni Digong, hindi pa naipakulong. Cassandra Daisy, oh. Swerte ang mga taga-Naga. You will have the best mayor ever. At swerte rin ang mga taga-Pasig dahil isang pirma lang ni Biko tanggal ang pogo sa Pasig. At swerte rin ang mga taga-Baguio dahil walang pogo dahil ayaw tumanggap ng suhol ni Mayor Magalong. President Marcos, kailan mo pipirman ang tanggal ng pogo sa Pilipinas? Sa 2028? Galit si Cassandra. Ito pa, Cassandra ulit. Sa ngayon, mas matalino ang mga DDS dahil hindi pa nahuli si Manyakol, Bantag, Tebes. Ngayon si Goo. Tago na Goo, nandiyan na ang warrant of arrest. There is so much a thing as perfect crime. Hindi kasi nagpapalit ng kurtina si Digong nyo. Kaya nahuli ang picture ni Bongo at Alice in Wonder Park ay sa bahay ng tatay nila. Kaya close silang lahat. Totoo. Cassandra Daisy ulit. Kailangan ipanalo ang mga abogado ni Goo dahil kung talo, baka gurgurin din sila pag talo. Saka lang tayo magsalita, Cassandra, ha? Pag inaresto na. Pero sa tingin ko, dadaan sila sa butas ng karayom. Dahil tignan mo naman ang tinutumbok. Lucas Bersamin ang sinulatan. Huwag mo kami isama dyan, ha? Parang ganun eh. No? Parang inuutusan si Bersamin, ha? Wala akong kasalanan dyan, ha? Parang ganun. Parang, ha? Tibay, no? Little President po yun, eh. Yung sinulatan ni Alice Goo ng kanyang mga abogado, no? Yun ang tinumbok, no? Johnny Bigud, shout out. Gandang gabi, Karoke. Si Digong walang iya talaga. Lahat ng kaibigan niya ay puro mayayaman at iligal. Malamang sa alamang. Yang linakaw niyang pera sa gobyerno ay binabahagi niya sa mga kaibigan niya tulad ni Kibuloy, Alice Goo. Nakapagtataka, bakit napakayaman itong mga taong ito? May mga mansyon at helicopter. Sa palagay ko, pang front lang ito sila Kibuloy at Alice Goo para hindi siya mabisto sa mga ninakaw niya. Pero si Digong din ang may-ari nitong mga yaman nila. Your guess is as good as mine. Matagal na. Shirley Jaser, shout out, Sabi niya, tawa-tawa. Nabiso tuloy, Karox, na sa bahay lahat
sila ni Digong. Very close lahat sila, di ba? Ito talaga si Bongo, pinahamak niya Tatay Digong niya. Bobo na lang ang hindi mag-iisip na walang kabalbalang ginagawa yung mga grupo na yan. Si Pildo nasa custom dati, tapos si Goo nasa Pogo, tapos nung Presidente si Duterte, kaya kahit ano pang tanggol ni attorney niyan, ni Goo, lalabas at lalabas din lahat ang katotohanan. Abangan na lang natin ang karugtong. Have a nice evening everyone. Yun talaga ang gagawin natin, Shirley, mag-abang ng karugtong. Ha? Nakakatawang nakakainis mga boss. Yannick Ordobe, shout out. Tsak magtatago na yan doon sa Godfather ng Pogo, nasa Davao. Doon din Pacquiao Tunnel, where public official, yan Mayora, open records yan. Ha? Ay, bukas na po ang Senate hearing. Baka gusto niyo. Ayoko na kasing makipost eh. Pero sa tansya ko, walang Goo na darating. Sana mali ako. Sana mali ako. Gagalit na yung abogado ni Goo eh. Tigilan nyo na yan. Trial, publicity lang kayo dyan. Sampan nyo sa korte yan at doon namin kayo sasagutin. Ba? Gaano katibay? No? Mantala si Laila de Lima, binalahura sa Kongreso, pati sa Senado. Pinagtawanan yung love life niya, di ba? Di ba? Layo, di ba? Ewan. Lorna Bele, shout out. Yan pa lang si Alice Goo, si Rox. Mukha lang harmless, pero berdugo rin pala. Yan, like Duterte Ning. Kung naman! Kinumpara mo si Alice Goo kay Duterte Ning. Hindi mo kang harmless si Lorna, hindi mo kang harmless si Digong, ha? Si Alice Goo, naniniwala ako mukhang harmless. Pero si Duterte Ning, hindi. Napasaya mo ko, Lorna, totoo. Ay, sumagot si si 3J Show, harmless? Baka ibig mo sabihin, harmful. Sumagot si 3J Show po. Elizabeth Iscareo, shout out. Good evening, Sir Rox. Ayan, dyan nakikita kung gaano ka-impluensya yung Mayor Goo. At matagal na atang sanggang dikit yan kay Digong. At nakita dito, naka-frame pa mismo sa taas ng dingding ng bahay ni Digong. Tawa-tawa si Elizabeth. Akalain ni Bongo na siya pa ang nagbigay ng clue na mabisto isa silang magkakaibigan at malamang kasabwat din ang Digong na ito sa mga illegal na gawain nilang dalawa. Diba, Sir Rox? Ikaw naman. Malamang si Digong pa ang nagpapatakbo kanya para tumakbong mayor. Your guess is as good as mine, Elizabeth. Elizabeth ulit, ang lakas kasi ng loob ni Goo na yan para tumakbong mayor at nanalo pa. Kau naman, basta sinabi ni Digong, ako bahala sa'yo, takbo. Hindi mo sila Bongo, nanalo ba yan kung di Digong, sila Bato? O, pag sinabi ni Digong nung siya, mangyayari. Di Lima, kalahin mo, walang kabaliwala, nakakulong. At hanggang ngayon, ICC is the name of the game. Kung to si lang, wala. Hindi nga maipatawag sa Kongreso, sa Senado, dami na nagsasabi. Na dapat, dahil nga ang iniimbestigahan, yung war against drugs niya. Bakit? Wala siya. Yun eh. Di ba? Ewan. Tuloy natin kay Elizabeth. Ibig sabihin, malakas ito at may pader na sinasandalan nito. Yun, wow, isa sa tao ni Digong. Kaya kampante yung Goo na yan. Di ba, Sir? Di ba? Ang dali kasi. Alam na nila ang technique eh. Lalo-lalo na, ganyan, maliliit na bayan pala yung banban na yan. Basta mamigay ka lang sa mga mahihirap dyan. Kwentay mo, ilan ba ang mga dyan? Nasa mababang laylayan. Gaano ba karami? Ganito, kwentado na lahat yan. Yun. Yun lang. Bigyan mo yan ng mga, bigas-bigas yan. Yan ang magiging army mo, ipagtatanggol ka yan. Barya, di ba? Kita mo yung sinasabi nung banban ngayon.
Di bali ka masakop na tayo ng China. Basta si Mayor Go ang mayor namin dito. Mabait. Di ba? Abi talaga mabait kung makikita mo sa mga TikTok. Akap-akap yung mga bata. So, talagang akala mo hindi gagawa ng totoo. Tuloy natin. Christian Cheng, shout out Bungad pa lang po, uminit ka agad ang ulo ko. Basa ako ng ibang reaksyon ng may nakahambalang na zombie. So, kaya po na nilatigo ko na muna. Goodbye po, Tyrox, at sa mga ka-warriors. Christian Cheng ulit, Nung mga nakaraang buwan po, mga nakaraang buwan, ko pa po nga po nakikita ang picture nila na yan. Magkasama si Pogota, Chinghota, Alice Go, Pogong Duterte Planning at Sindikato in Company. Totoo, Elizabeth ulit, Dagdag comment ko pa po dito sa abogado ni Go. Hi, anong tingin mo sa mga senador na yan? Kagaya ni Gatchalian at Ontiveros. Dapat lang malaman talaga ang totoong katauhan nitong Go na ito kasi gumamit ito ng faking birth certificate at nagtayo ito ng pogo na illegal na pinagagawa. Kaya dapat lang maimbestigahan ito ng mas malalim. Di ba, Sir Rox? Sinabi mo pa. Pero sa abogado ni Alice Go, trial publicity ginagawa niyo sa kliyente ko Di pa kayo magsitigil dyan. Senado, sampain sa korte, doon na tayo mag-usap. No. Sulatan si, Executive Secretary. Batas talaga. Tanong lang, pagaya nangyari kay Laila de Lima, dapat itong mga prosecutor, dapat ito pwedeng bawian to Bakit? Dahil sa kamalian nila, nadidisgrasya yung isang nakakulong Nakakakita sila ng probable cause. Paano kung hindi kasi Laila de Lima? Gaya ng sabi ni Laila de Lima, marami pang nabubulok sa kulungan na walang kasalanan. Dahil nakakita sila. Ang hirap ng mga friend. Pero siguro, kung magkakamali ang prosecutor, madidisbar, baka galingan nila ang pagbasa sa mga nakasampang kaso sa kanila kung pwedeng isang pa sa korte. Kaya ako kuminsan nagtatalo kami ng kaibigan ko abogado Sabi ko, attorney, pare ka ako. Isipin mo yan, walang kasalanan, nakakulong dahil nga dito sa prosecutor na to nakakita ng probable cause. In the long run, gumasto yung nagpiyansa, kung bailable yung kaso, anak ng weteng. Tapos sabihin natin, guilty sa regional trial court. Aapila itong may pere. Aapila sa Court of Appeal. Guilty na naman, sabihin mo. Pagkaya nangyari kay Hubert Webb, 15 years nakakulong. Pagdating sa Supreme Court, sabi sa Supreme Court, mga gago, walang kasalanan niya, palayain niya. Mantakin mo yung 15 years naghirap yung grupo ni Hubert Webb, wala palang kasalanan, sabi ng Korte Suprema. Dapat makulong yung mga nagsabing may kasalanan Kasi guilty, beyond reasonable doubt Guilty ka, guilty. Pagdating sa Korte Suprema, no, not guilty. Putik yan. Kagaya itong nangyari kay Senadora Laila de Lima. Isipin mo yan, 7 taon, nawala doon sa buhay ng senadora. Natanggal pa yata sa pagkasenador. Di ba? Pero yun nga, Panginoon, di ba? God moves in a very mysterious way. Imagine mo. Pero kung si BP Lenny nanalo, matagal na laya yan. Oo, matagal na. Pero yun nga, bumilang pa rin ng taon dito sa kay Bongbong, no? Tuloy natin kay Elizabeth, At dito na nga, nabisto ang tunay na pagkatao nito, nakagaya ng naipakita ni Senator Gatchalian na litratong Miss Alice Go na yang ay batang nasa passport. Di kami tanga. At ito mismo si Alice Go, di ba si Rox? Totoo. Ang tsura kasi ni Alice Go, yung pinakita ni Senator Gatchalian,
yung bata pa raw siya. Yung itsura ni Alice Go doon kasi, parang nauutot. Pag ganyan eh. Ngayon, yung itsura ni Alice Go, parating nakangiti na eh. Tapos na yatang nangubeta. Itsura yung bata siya, parang nauutot eh. Pero kamukha. Bisan Cheng ulit oh. Dami nga pong mga naglabas na FB. At if sino-sino ang kasama ni Goo, ginagawa pong bagang katatawanan. At ako po, Tyrox, sa mga sinasagawang investigasyon at interogasyon na yan kay Goo, sabi ko rin po, wala ngang kapupuntahan yan. Yan ang hanggang gayaan lang. Malakas ang kapit niyan sa taas at sa harap. Totoo, yan. Bisan Cheng ulit oh. Basta po ako, ang site ko, may alam dyan sa Pogo ang nasa harapan ngayon. Paalam po, Tyrox. Ingat po kayo parati with your family. Ingat ka rin dyan, naka. Di ka pa ba tumataba, Uy, malapit na naman ta. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox. At sa inyo may bahay. God bless you and the family. God bless, Raul. Kalat ni Baya, shout out. Ano to? Basta kabayo, gwapo. Sabi ni Kalat ni, wala na si kabayo. Akira Milo, shout out. May you have a blessed Sunday. Ingat at magpakabait ka palagi. Sabi ni Kalat ni Baya. Raul Villanada ulit oh. Ang pagrebisa ng batas na treason o pananraidor sa bansa ay dapat ng trabahuhin dahil marami pang Alice Go o in Wonderland ang lilitaw dahil madali lang magpapeles sa Pilipinas. Lahat ay kayang patapalan ng pera. Pero kung may nakaambang batas, baka ma-prevent o mabawasan ito. Totoo. Iba nga ang batas dito parang kayang tapalan ng pera eh. Kita mo? Yung si Laila de Lima, senador, Department of Justice Secretary, putik, nakakulong 7 taon. Awa. Samantala si Kibulog, may arrest warrant sa Kongreso, Senado, wanted pa ng FBI, hindi maare-aresto eh, hindi makita-kita eh, si Bantag, wala, ano kayo hinihilo? Si Digong, hindi na kaya patawag eh, minumura pa yung Pangulo eh, diba? Ewan. Raul Villanada ulit oh. Kahiyaya tayo sa ibang bansa. Totoo. May kultura tayo ng pagnanakaw at mukha tayong pera. Mismo. Kalat ni Bayaw. Good evening, Karoke. Basta bombahin mo ng bombahin, Karoke. Wag kang sumatras. Hello, Mama Bear. Okay na si Mama Bear. Makulit si Mama Bear ko eh. Raul Villanada ulit oh. Attorney Hoy, ang sinasabi mo sa mga senador base sa kanilang investigasyon at yung nangyayari o ginagawa nila sa loob ng Senado ay hindi sila saklaw ng libelo o cyber libel dahil sila ay boses sa taong bayan. Basic yan, attorney. Pagagalitan kayo ni Toto Kausing yan. Shout out, attorney Toto Kausing. Rodelia Alpilor, shout out. Hello din po, Sir Rox, at sa mga kabosing. Oo nga po, Sir. Napanood ko na din po yan. Bistado sila. Yan lang po, Sir. Salamat and God bless po. God bless, Rodelia Alpilor. David Ali Mendoza, shout out ha. Hello po, Karox. Happy Sunday po. Lahat naman po halos ng mga in-check nakapwesto sa gobyerno ay kaibigan ni Dugong. Dahil din po siguro inihabilin ng kanya ni si Jempet na alagaan mabuti ang mga alagad niya sa Pinas. Kung sa akin lang po, dapat ang unang mawala dyan si Tandang Dutae. Yan kasi ang ipinagmamalaki ng mga DDS. Totoo yan. Hindi nga mahipo eh. Hindi nga, lalo si Abante. Nirespeto ni Abante. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Dolor Garcia, friend Jaime Bingson, shout out.
Sabi ni Tia Deli. Pumabati po at kumakaway ng may ngiti sa buong Team Rocky Warriors the Great. Impong Basyang, Team Tia Deli is in the house po. Pangdagdag umay para po sa mga pasaway na yawang inutil na naman to. Ano po ba ang bago, Sir Rock? Araw-araw po kasama po sa kinakainan mo pong plato ang walang katapusang ganap sa paligid-ligid. Palaging hot topic pa rin si Alice in Wonder Farm. At yung kanyang tagapagtanggol mula sa tribo ng Tralala. Na may dalang bayong para punuin ng pera, ibabayad po sa kanya. Siyempre po naman, Sir Rox, kahit baluktot at puro kasinungalingan, sige banat, basta lahat ng gusot, may katapat na perang dinadakot, walang hindi po lulusot. Diba, Sir Attorney? Puro emoji naman, tawa ka ng tawa, Tia Deli kaya. No? Ano yun daw lang? Yan naman po talaga tayo. Para ano pa nga ba? Magiging abogado natin, abogado po pala. Lalo na ang subject ay isang high profile na kilyente, siyempre po, Sir Rox, anong batas-batas? Ano kayo, balik? Ano kayo, hilo? Basta lahat ng depende, lahat yan, depende, dilulusot sa kapangyarihan ng perang kurakot. Diyan nyo maaasahan ang mga malulupit na surot na kahit po baluktot, pilit ilulusot, walang hindi. Okay? Lahat po ay approve. Nakakapagtataka, malupit na ebidensya, tadhana ang kikilos. Kaya siya nakita. Dating pinuno, magkasama sila. Mahiwagang picture, ay nakasabit pa. Ano pang palusot? Patay kang bata ka. Hindi. Sasabihin ni Digong doon, ikaw naman, Tia Deli eh. Lumali ko dyan. Kung sino naglagay niyan, ako tanda na ako Ang galing. Magaling yan si kala mo, Tia Deli eh. Basta si Digong, oo, galing yan. Pinakamatalino ang presidente yan Sabi ni Harry Roque. Buisit yan. Kinawa Japan. Ewan. 3JCO po. Hello, Sir Rox. Sabi ni Ka Enzo, fake news pala yung balitang Amerikanong sundalo na lumusob sa Davao. Kasi na-discuss din ito ni Vlogcaster Armandin saka ni BMT. Pero ako, medyo naniniwala akong meron ng mga Amerikanong sundalo dyan sa Pinas bilang proteksyon sa pagdakip kay Digong nyo. Gut feeling ko lang. Yan, kasi malapit na ang ICC. Pwede. 3J show po nito. Sir Rox, yang si Bongo, di yan didepect kay Digong nyo. Itong si Baste, gumagawa lang ng drama para kagatin ng taong bayan at palabasin kawawa naman si Bongo. At maawa naman ang mga baliw na butante at iboboto uli siya. Hay, style mo Baste, lokbu. Lokbu. Ikaw naman. Hanggang hindi mo ba nakakalimutan yung mga lokbu? Taga-Quiapo ka talaga Matagal ka nag-Quiapo no, friend. Ano to? Rogelio Asuncion, welcome to the club, Sir Rox, bahala na korte dyan. Kahit anong sabihin ni attorney, korte pa rin ang pinal dyan, diba? Ito nga Federico Mandak, shout out. Drama-drama lang ang mga Duterte yan. Si Bongo, namamangka lang sa 2 ilog para sa re-election niya. Pag nanalo yan, balik sa dati yan. Hindi yan kakalas kay Digong. Paano siya kakalas kay Digong? Si Digong, malaki. Para din si Kibulo yan. Si Digong din ang lumikha. Si Bato ganun din. Made by Digong. Dahil hindi naman mananalo yung mga taong kundi dahil kay Digong. Anong malay natin? Baka pati si Alice Go pwede ring unti-unting build up ni Digong sa tulong ng China.
Pero totoo lang mga boss, si Alice Go, hawig kay si Jim Puet. Tingnan niyo mabuti, yung mukha ni si Jim Puet. Hawig. Hawig talaga. Tuloy natin to. Kahit sa angulo tignan, baka pera ang gumagapang. Kaya siya nanalo dahil hindi niya siya masyadong kilala sa banban, parang kabuti na sumulpot at biglang nanalong mayor. Ni hindi muna nagbarangay tanod, health worker, shoot agad ay mayor. Ngayon may nilabas na naman si Gatchalian doon sa batang Alice Go, 13 years old. Dumating sa Pinas galing China, nag-file daw ng mga kaso, abangan na lang natin. Diba? Yun talagang aabangan natin. 3J show ulit to. Alam mo, Sir Rox, may sense ang analysis ni Ka-Enzo at Vlogcaster. Si Bato at Bongo malabong manalo sa 2025. Ito rin siguro ang parusa sa kanilang tadhana. Wala na sila sa PDP laban. Di din sila makakasama sa lineup ni Marcos. O saan sila pupunta? Sa Davao. No, doon sila sa Davao. Baka maging ano yan, pastoral. Magpapastor na lang sila doon sa kingdom ni Kibulog. Oo. Papalit sila, mangangaral sila na kami naman ang appointed son of Kibulog. Diba? O saan sila pupunta? Magsasarili na lang. Magsasarili na nga lang. Sabi nga ni Bato, magigirilya na lang daw silang dalawa ni Bongo. Paano yan? Saan sila kukuha ng campaign money? Bahala siya sa buhay nila. Campaign money, 3J Shop, sus Mariosep. Hindi nila problema ang pera. Ikaw naman. Hindi nila problema yung pera. Hanggang may pogo, may pera. 3J Shop ulit to. Alam mo, Xerox, huwag natin sisihin ang mga ulupong na Chinese dyan sa Pinas sa mga kalokohan nila, kasi kahit hindi Chinese, gagawin din ang mga ginagawa ng Chinese na yan. Sa atin kasi, pinapayagan ng mga Pilipinong taksil na sa bayan. Filipino vloggers, mga abogadong Pilipino na alam naman nilang Chinese ang kliyente nila, talagang ipagtatanggol pa. Totoo yan. Mga nababayaran dyan sa kuhaan ng birth certificate. Ano nga ba ang tawag dyan sa mga agency na yan? Mga Pilipino rin mismo ang sanhi ng kung bakit tayo binubuli ng China, kung bakit tayo binabalahura ng mga yan. Kaya kahit gusto nating labanan ng China sa West PBC, ingat na ingat tayo dahil baka mabaliktad pa tayo sa mga pangyayari. Ang ibig ko sabihin, kung solid lang tayong mga Pinoy mula sa Presidente, Vice, Senador, Congressman, Mayor hanggang sa Barangay Tanod, at higit sa lahat, ang mga botanteng Pilipino, kung solid lang talaga tayo tulad ng Korea, Vietnam, hindi makaporma ang Chinese natin. But sad to say, wishful thinking lang ako. Totoo, panaginip yan, trend. 3J show ulit. Hi, Sir Rox. Sa kabila ng kaliwat ka ng mga issue sa Pilipinas, meron pa rin naman tayong good news. Si Lord talaga ang hindi nagpabaya sa ating bansa. Acquitted si Laila de Lima. Hi, o yun nga ka no. Congrats to Miss de Lima. Now she can move freely. And di Gonggong, mag-ready ka kasi dadagdagan pa ni de Lima ang kaso mo. Totoo, kung kaya niya, pero kung hindi ako nagulat dyan, talagang expected ko na talagang makakalaya yan. 3J Shop. Tsaka matindi ang kapit kay Lord, friend, di ba? For 7 years, rosaryo araw-araw, gabi-gabi, walang cellphone, nakatagal. Buloy! Kinanggayain mo kay Buloy. O, paniniwala sa Diyos. Ikaw wala kang tiwala eh. Sino ba talagang Diyos ang nag-appoint sa'yo? Dalawa kasi yan, Kibuloy, makinig ka. Diyos ng kasamaan at Diyos ng kabutihan. Kung ayaw mo sumuko, Diyos ng kasamaan ang nag-appoint sa'yo, kaya takot ka sa Diyos ng kabutihan. Hindi ka kayang ipagtanggol, ganon. Mag-iisang oras na tayo, Kibuloy ako ng Kibuloy. 3J show ko nito. Yan si Haring Roque na yan, sobrang daldal at mapang-asar Siya naman ang totoong asar na asar. Tawa-tawa. Paano wapansin si BBM sa kanya, pero kuidaw ka dahil si Epel Lisa natutulog sa pansitan yan.
One of this day, masasampulan yan. Gusto niya ng atensyon ni BBM, intay ka lang. Unahin lang muna si Kibs at Digong nyo. Ayaw mong tumigil ha, baka matulad ka rin kila Bato at Bongo, naging homeless. Not literal sa homeless. Wala na silang partido. Pag nakulong si Digong nyo, si Sarang walang 8, si Bato paano ka na, Roque? Sa bagay, ox lang yan sa'yo. Kasi dami ka namang datong. Totoo mag-travel ka na lang nang mag-travel. Diba? Ta-travel siya, tapos meron siyang kasamang may 6 na abs. Maganda abs daw ng mga kasama ni Harry Roque. 3J Shop ulit Isa pa yan si Kimo. Mukha siyang sobrang tapang, bumatikos kay BBM. Okay lang kasi pag andyan na ang ICC. Di ba sabi mo, kasama ka kay Tatay Diggs mo? Hintayin na lang natin. Mag-abroad ka na. Mag-abroad ka na rin sa Europe with Digong. Konting tiis na lang kami sa katalinuhan mo. Eman Escalona, nak, shout out Jun Lagon, my friend, shout out. Jeff Ramos, nak. Joe Flores, my friend, where na you? Sobra kaya tang nangangampanya kay Biden ka ba, friend? God bless mga boss. Mission accomplished po. Hanggang bukas, no? Digong. Kibulog, ganun ang gawin mo. Kung wala kang kasalanan at naniniwala ka talaga na ikaw ay inappoint ng Panginoon na sinasabi mo, harapin mo ang kaso. Ang dami mong katropa pang handa sumuporta sa iyo. Isa na ang pinakamagaling na presidente ng Pilipinas. Diba? God bless, mga boss. Good night po. Hanggang bukas po muli. Ay, salamat po doon sa mga yung tumulong ho doon. May tumutulong nagpapakulay. Salamat po sa inyo. Hindi ko na babanggitin pangalan niyo. Kukunti naman kayo. Anyway, salamat po.